yung una si Mars Padua yung kanina, di ba? Ito. Si Hayudini Grace ay mukhang may problema rin sa PhilBox. At February pa, nung ipadala from United Kingdom, mahigit 8 buwan na raw po na hindi pa nakakarating. Sipin mo naman, ano? Sa atin niya. Oo. Sa Antique, dito sa Pilipinas, anong pangalan niya? Hayudini Grace. Hayudini Grace. Ayon kay Hayudini Grace, mukhang galing mismo yung sulat sa director ng PhilBox dated August 8, 2003. Humingi sila ng tulong sa Philippine Embassy sa London para mapadali ang pag-release nito. Kaya lang, kasi wala namang problemang nababanggit itong kung anong klaseng problema. Okay. Yan si Hayudini Grace. Ayan. We have also Annalyn Garcia. Si Annalyn din ay same problem. Ano po? Hindi pa nagpadala rin siya ng box from UK at sa pamamagitan po ng PhilBox Direct at humingi siya ng tulong dahil ayon daw sa Springer International Agent dito sa Pilipinas kung saan from PhilBox dadaan dito sa Springer International dito, no? Yes. Na nakabase sa Pilipinas. And naka-hold daw po, same naka-hold problem. daw po ang mga packages na yan sa Bureau of Customs. Ayun. Dahil may problema ang company na PhilBox Direct na hindi po nagbayad ng shipment tax. Ayun. Si Ruth Avila mula sa Abang Barugo Leyte. Ito lang buwan ng April. Yes, itong buwan ng April. Nagpadala ng cargo at 110 Ano yun? 110 pops, 3 boxes. Anyway, ang mga laman po rito, damit, pagkain, at mga laruan. We have Junel Quinto ng Rosario, Cavite. Hindi pa rin niya nare-receive naman yung package na pinadeliver sa PhilBox noon pang January 26. Ayan. Ang nagpadala, si Emeline Forbes, nang galing naman ng UK din. Ito naman, mula kay Marilu Folland. Di pa rin dumarating yung cargo niya. Ito pa, Baby Evelyn Garcia, kay Jan Bolasco, Marienta Sembrano, Genevieve Bolasco, at Sandy David. Tama ba? Anyway, itong mga pangalan to ay napakarami at iisa lang mo ang problema. Ang problema, tama. Hindi nila nare-receive yung package na ipinadala from UK, in particular sa United Kingdom. Parang binabanggit nila sulat ng PhilBox sa kanila ay katulad po nito na meron tayong natanggap na sulat. Ito po'y pinadala kay yung una natin kay kay Ginoong Siboworski. Tama ba? David Siboworski. Kay David Siboworski pinadala. At ayon po sa PhilBox Direct, hanggang ngayon, ang date ng kanilang sulat ay August 8, 2008. August nga ba to? September na ito ni. September pala. September 8, 2013. Ayon po sa kanila, hanggang ngayon, inaayos daw po nila yung mga bagaheng ito, mga packages na ito sa UK dahil hindi pa sila, nakikipag-ugnayan pa sila sa Philippine Embassy. Ayun. Sa London. At nakalagay dito, nakasulat din, ay tulungan sila sa pangunawa at hayaan daw po maging para malutas ang malaking issue mula po sa bagay na ito. At anong tulong ang kailangan nila? Just imagine, yung iba nagpadala February pa. Okay? February pa nagpadala, yung iba January pa. Ang tanong ko, bakit kayo tumatanggap ng packages from UK gayong for that period na ilang buwan, may problema naman palang pagpapadala nila. Hindi lang ito ang nagkaroon ng problema sa bakit itong mga nakakarami na encounter na tayo ng itong problema. Ano bang forwarder na kumpanya yun? Same problem. Kabayan yata at malaking problema rin ang idinulot ito sa mga kababayan natin nandito sa Pilipinas sa taghintay ng kanilang sagot. Pero ayun na nga, nangyari. Ang nakapirma dito sa sulat onin ay ang kanilang director na si George Plesano. No? At sinasabi nga po na hintay-hintay lang daw po kayo. Siguro ilang taon kaya ang antayin ng ating mga kababayan? Lalo na
Ang problema dito, kung yung bagahe na yon ay napaka-importante para sa mga kamag-anak nila na nandito sa Pilipinas. Alam mo naman, Mavic, pag ang galing abroad at ipinadala rito sa Pilipinas, alam mo naman kailangan talaga ating Oo, makubayan. at saka, Kahit ano pa laman yan, talagang importante ang sinasabing... yun nga ang tanong ko din bakit kailangan silang tumanggap ng bagahe, ng packages para ipadala sa Pilipinas, gayong may problema May naman problema pala pala. sila. Oo, Tapos talaga. ngayon, maglalabas sila ng isa lang sulat Oo. para dito sa ang dami-dami nilang itong sulat na to, customer na naapektuhan. Itong sulat na to, Hindi ako galit. Itong sulat na ito ay halos kapareho ng sulat na tanggap ng iba pa mga customers ng Philbox Direct. At ganito ang mismo nakasulat, kaya pagtanggap ng isang kababayan natin, halos kung hindi mo makikita yung mga reklamo nila sa atin, halos para-pareho eh. Isa At nga ang isa ang kaso. sulat na kanila natanggap. Okay. Sinubukan po namin, pinilit po namin na makapanayam ang Bureau of Customs ukol dito. Dahil ang sabi nila nakahold sa Bureau of Customs. But unfortunately, ay mismong si Customs Commissioner Ruthie Biazon pa ang amin pong tinatawagan ukol dito. But unfortunately, wala hong sumasagot. Nag-ring lang, di ba? Oo, Nag-ring lang. Pero kung hopefully, kung may nanonood po sa ating mga opisyales ng Bureau of Customs, bukas po ang linya ng responde para sagutin kung ano pong nangyari dito sa mga bagaheng ito ng ating mga kababayan from UK na nakahold daw po dyan sa tanggapan ninyo. Diba? Onin? At tama ba sinasabi ko? Nalito na ako dahil sa dami ho nang hanggang ngayon na nakarating dito papadala sa sa atin. Facebook natin na ganito hong mga problema. Ayun. Makimigan, nakipag-ugnayan rin po responde sa Springer, ang forwarder ng Philbox Direct Limited dito sa Pilipinas. Nakausap namin si Christian Canapit, ang supervisor ng Springer. Ayon sa kanya, hindi pa sila nababayaran ng Philbox Direct para ma-forward ang mga balikbayan box. Lalo po naging parang namin kay Mr. Christian Canapit ng Springer. Tatanong lang po namin kung ano po yung nagiging problema, ba't hindi po makuha yung mga bagahe po nila? Simple explanation lang naman yan eh. Pera lang yan, ma'am. Hindi nila nabayaran yung parko. Sila po, kanila ang bagayan, ma'am eh. Sa amin. Sabi daw po nila, bayad daw po sila lahat. Din po. Pero sa amin, ma'am, hindi kami humihingi ng pera sa kanila. Yan nga ang napaka-unfair sa kanila eh. Kasi hindi na nga ako sinasagot ng Philbox dun sa UK yung kausap nila. Ngayon, binabato ito sa amin. Oo, naniniwala ako na nagbayad nga ako sila. Pero hindi naman po sila kay Springer nagbayad eh. Sa Philbox po. Ma'am, siguro aware naman kayo kung paano tumatakbo ang balikbayan box, di ba? Magbabayad po yung, hindi pa po nagbabayad yung dapat kumuha po dyan. Yung kumpanya, ma'am, yung kumpanya. Yung kumpanya po. Yung pambayad para ilabas yan. Kliyente po namin yan, ma'am. Makikikiri ko lang. Kliyente lang po namin. Yung Philbox po. So, ang may problema po is yung Philbox po. So, ano po Oo, dapat ma'am. Di ba yun din naman ang sinabi nila sa inyo, di ba? Opo. So, ano po kaya dapat gawin ng mga complainant po namin? Wala kasi kaming maitutulong dito, ma'am. Kundi kausapin ng custom na paulit-ulit na hindi namin binibitawan yan. So, ang nagiging problema ay mismo sa Philbox. Yes. Direct. Ang forwarder naman talaga, nag-aantay lang ng i-forward na Oo, kasi ang gagawin ng Philbox, padadala dito, ang Springer po ang magde-distribute kung saan mga dapat ipadala. Ang problema, itong Philbox hindi nagbabayad sa Springer. Para itong Springer gumalaw at para maipasa yung mga bagahe. Pero dahil wala silang bayad, ano naman, lumakad ng Philba, ang Springer. So, kaya natenga sa Bureau of Customs ang mga bagahe dahil itong ang Springer ay hindi makagalaw dahil wala silang bayad eh. Tama. So, in other words, tama na itong Philbox Direct ay tumanggap ng customer nila. Tapos, yun pala naman, ay hindi ba magpapadala? kasi, kunyari ako magpapadala from UK. So, magbabayad ako, di ba? Ganun yan eh. Magbabayad ako sa Philbox.
Tapos ang PhilBox magbabayad sa Springer para Yes. i-forward yung Oo. yung bagahe. Ang problema po, nagka-problema sa PhilBox. Mhm. Hindi sila nagbabayad. Hindi sila nagbayad. Actually, yung kinukuha nila mga pakete na ipapadala sa Pilipinas, tanggap na lang silang tanggap. Ngayon, pag nakaipon na at walang pambayad, naiipit tuloy yung Pwede mong mga malaman pakete kung ng yung mga PhilBox na yan Pilipino. Sino ang may-ari? Well, Ano ba yan? ang director ng PhilBox Direct ay si George Blasado. Director. Pero yung may-ari ay hindi ko sigurado kung sino. O sige. Try natin na makausap natin yung mga taga-PhilBox aside from this letter na Yes. ipinadala nila. Kaya doon po sa mga kababayan natin na nasa UK, napapanood tayo, Tama? ay wag ho kayong mag-alala, ipa-follow up pa natin itong mga kaso ninyo hanggang sa makarating sa inyong mga kamag-anak yung mga packages na yan. Ayan. Alright, Mami. Sige, sa pagbabalik po ng responde,